Ayoko na! Hindi ko na kayang magpaikot-ikot-ikot. Ha? Nakakahilo! Nakailang ikot na nga ba ako? Nakalimutan ko na. Buti na lang talaga at dumating kayo. Kundi, paulit-ulit pa rin akong umiikot-ikot-ikot dito. O siya, before we start, let's sing our Sparky song. Kamusta, kamusta, kamusta ka na? Ako'y masayang ika'y makasama. Handa ka na bang matuto tulad ko? Ibukas mo na ang salita ng Diyos. Halina, halina, mag-aral tayo. Parang medyo nahihilo pa ako. Pero, I am always sparky excited to learn. Alam niyo na kung ano muna ang dapat nating gawin, di ba? Iyon ay mag-pray. Kaya naman, close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, kayo po ang aming tinataas at pinupuri sa araw na ito. Nawa po'y buksan ninyo ang aming puso't isipan sa aming pag-aaral ngayon. Nawa po'y makapag-focus po kami ng mabuti. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you sparky ready? Then, let's go! Kasama ang Diyos at ang salita niya, ang patnubay niya isa sa atin. Kung siya ay susundin, siya'y kasama natin. Kaya't magtiwala at sumunod. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan kung siya ay susundin. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan siya ay susundin. Ipakita, O Diyos, tama kong gagawin. Ang landas ko na tatahakin. Sa aking gagawin, saan mo man dalhin, ako'y magtitiwala at susunod. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan kung siya ay susundin. Magtiwala, sumunod kay Jesus. Siya'y ating kagalakan kung siya ay susundin. It's time for our TRIVIA Trivia! Alam nyo ba na ang mga Israelita ay may dalawang magkaibang uri ng trumpeta na ginagamit? Yaong gawa sa pilak at yaong gawa naman sa sungay ng tupa. Ang mga pilak na trumpeta ay ginamit ng mga pari upang magbigay hudyat sa kampo kapag may mahalagang mangyayari. Samantalang ang mga trumpeta na yari sa sungay ng tupa naman ay pangunahing ginagamit para sa mga pagdiriwang. Ang karaniwan na salitang Hebreo para sa trompeta ay shofar. Ang uri ng trompeta na ginamit ng mga pari sa ating kwento ay yaong gawa sa sungay ng tupa. Ang kanilang pag-ihip sa trompeta habang umiikot sa lungsod ng Jericho ay hindi upang magbigay hudyat ng digmaan, kundi ito isang pagdiriwang at upang ipahayag ang kalayaan sa buong lupain.
That's all for our trivia time. Bzz, bzz, bzz. Hi kids! Handa na ba kayong makibuzz sa akin upang mahanap ang ating memory verse? Para mas maintindihan niyo ako, tingnan niyo mabuti ang nasa screen. Upang ma-reveal ang buong verse, kailangang makarating ng bubuyog sa bahay pukyutan. Pero dapat ay tama ang mga daan na tatapakan natin. Bago natin simulan ang maze, ang clue na dapat isaalang-alang ay even numbers. Ang even numbers ay ang mga numero na nahati sa dalawang pantay na bahagi. Gaya ng 6, 3 at 3 ay 6 o kaya naman ay 10. 5 at 5 ay 10. Tandaang mabuti ah! Let's go! Kailangan nating makarating sa 6. Anong dapat nating tapakan? 2, 4, 6. Be strong and of a good courage. Ngayon naman, dapat tayong umabot sa 12. Ano ang dapat nating mga daanan? 8, 10, 12. Be not afraid, neither be thou dismayed. Malapit na! Let's go sa 18, 14, 16, 18. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Tapusin na natin ng maze na to. Finish! Great job! Kumpleto na ang ating verse. Basahin natin ito ng sama-sama. Joshua 1:9. Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. As always, napakaganda ng teamwork natin. Lahat talaga ng challenge ay nagiging easy kapag nagtutulungan tayo. Ngunit ngayon, kayo naman ang haharap sa hamon na kabisaduhin ng verse na iyan. Okay? At yan ang ating memory verse! Gusto ko lang na masubukan yung ginawa ng mga Bible characters sa ating kwento ngayon. Grabe, sobrang sakit ng lalamunan ko ah. Parang may kulang yata sa ginawa ko kanina. Kasi ibang-iba yung nangyari sa Bible story natin nung ginawa nila yung ginawa ko kaninang pagsigaw. Alam nyo, mas maganda siguro kung sama-sama na lang nating alamin kung ano ang nangyari. Ang mga Israelita ay nagkampo sa paligid ng Jericho. Ngunit ang buong lungsod ay pinoproteksyonan ng mataas at matatag na pader. Naghigpit palalo ang mga taong naninirahan dito at isinara ng mabuti ang lahat ng lagusan papasok at palabas ng Jericho. Bago ibigay ng Panginoon ang kanyang mga direksyon, sinigurado muna niya kay Joshua na ang laban na ito ay napagtagumpayan na. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma." Kahit gaano pa kaganda ang plano o kalakas ang mga Israelitang sundalo, alam ni Joshua na ang susi sa kanilang tagumpay ay nakasalalay lamang sa kanilang pagsunod sa eksaktong sinabi ng Panginoon na gawin nila. Kaya naman matapos siyang kausapin ng Panginoon, agad niyang ipinatawag ang mga pari, sundalo at ang taong bayan. At isa-isa silang binigyan ng partikular na utos na dapat gawin ng eksakto ayon sa gusto ng Panginoon. Kinaumagahan, maagang bumangon si Joshua at isinagawa na nila ang plano ng Panginoon. Ilan sa mga armadong sundalo ay tahimik na nakabantay ng mabuti sa unahan at likuran ng pagmamartsa. Pasulong din na lumakad paikot sa lungsod ng Jericho
ang 7 pari habang pinapatunog ang mga trumpetang gawa sa sungay ng tupa. Kasunod nila ay ang Ark of the Covenant o kaban ng tipan na buhat-buhat ng iba pang mga pari. Matapos silang makaikot ng isang beses sa buong lungsod, sila'y bumalik na sa kampo at iyon lamang ang kanilang gagawin sa araw na iyon. Iniutos ni Joshua sa bayan na habang ginagawa nila ang marchang ito, bawal sumigaw ni magsalita ang mga tao hanggang sa tamang araw na sabihin niya. Sa loob ng 6 na araw, sinunod nila ng tama ang mga direksyon na ito. Sa bawat araw na lumilipas, ganoon na lang din ang pagkalito at pagkabahala ng mga taong naninirahan sa Jericho habang pinapanood ang ginagawa ng mga Israelita. Nang ika-7 araw na, sila'y lumakad paikot sa lungsod. Sa pagkakataong ito, sila'y pinag-utusan na umikot ng 7 beses. Nang matapos nila ang ika-7 ikot, sinabi ni Joshua sa bayan, "Sumigaw kayo sapagkat ibinigay na sa atin ng Panginoon ang lungsod na ito." Nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga trumpeta, ang buong bayan ay sumigaw ng napakalakas at gumuho ang matibay na pader ng Jericho. Mabilis na lumusob ang mga sundalo sa lungsod habang iniligtas naman ng 2 espiya sila Rahab at ang kanyang pamilya ayon sa ipinangako sa kanya. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod maliban lamang sa mga bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal na inilagay nila sa kabangyaman ng Panginoon. Wow! Grabe ang victory nila! Sa paggabay ng Panginoon kay Joshua, naging tanyag ang kanyang pangalan at lumaganap sa buong lupain ang pangyayaring ito. Ang Panginoon lamang ang nag-iisang dahilan sa likod ng matagumpay na pag-ari ng mga Israelita sa lungsod ng Jericho. Kung naging padalos-dalos sila at agad na sumugod matapos makatawid sa ilog ng Jordan o di naman kaya'y umatake base sa kanilang sariling plano, tiyak na sila'y mabibigo. Ngunit ang Panginoon ay hindi nagmamadali. Alam niya kung ano ang gagawin at kung kailan ito dapat gawin. Kadalasan, para bang napakahirap maintindihan at sundin ang nais ipagawa ng Panginoon, lalo na sa harap ng isang malaki at mabigat na pagsubok. Ngunit nais kong tandaan mo ito. Walang kahit anumang bagay o sitwasyon ang masyadong mahirap para sa Panginoon. Ang pagbagsak ng Jericho ay isang encouragement sa mga tao ng Diyos na magtiwala lamang sa kanyang mga pangako at sundin ang kanyang mga utos kahit gaano kaimposible ang sitwasyon. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman. Magandang araw! Alam nyo ba, ang ganda nung naging lesson namin sa Sunday School. Ito ay patungkol sa mga misyonari. Oo nga! Alam niyo ba na ang missionary ay ang mga tao na tinawag ng Panginoon upang pumunta sa ibang lugar para ibahagi at ituro ang salita ng Diyos? Hindi talaga biro ang pagiging misyonari, no? Imagine, pupunta sila sa isang bago at hindi pamilyar na lugar. Oo nga! Pero tara na muna sa ating mga tanong. Question number 1, let's go! Paano tumugon ang mga Israelita sa mga tagubilin ng Diyos? Sinunod ba nila ito o hindi? Alam ko ang sagot dyan. Kayo ba? Isiping mabuti ang sagot nyo, ha? Question number 2, let's go! Sa palagay ninyo, bakit inilalagay ng Diyos ang kwentong ito sa Biblia? Mukhang kailangan kong pakaisiping maigi ang sagot dito. Question number 3, let's go!
ang iyong natutunan patungkol sa Diyos mula sa kwento. Bagong kaalaman ang matututunan. Sa pagsagot ng aming mga katanungan, Kaya naman, Katie, Zing and Hero! At your service! para sa ating tanong, Tanong! Familiar ba kayo sa painting ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa? Paano naman itong painting ni Vincent van Gogh na The Starry Night? Ito bang painting ni Juan Luna na Spolarium? Tunay nga na napakaganda at kamangha-mangha ang mga likhang ito, hindi ba? Pero paano kung drawingan ko ng ganito si Mona Lisa? Ikinaganda ba ito ng painting? Paano naman kung drawingan ko ng sun ang The Starry Night? Maganda pa rin ba ang painting na ito? Paano naman kung isulat ko ang pangalan ko sa Spolarium painting? Masasabi ba na natapos natin ang tapos ng mga obra na ito? May tuturing pa rin ba na isang perpektong obra maestra ang mga ito? Syempre hindi! Sisirain lamang nito ang kalidad at halaga ng isang maganda at perpektong likha. Alam niyo ba na ang Diyos ay mayroon ding isang napakagandang masterpiece? Ito ay perpekto at mas higit pa sa lahat ng mga obra. Ang obrang ito ay pumapatungkol sa dakilang kaligtasan na ginawa ni Jesus. Sinabi sa 1 Timothy 1:15, ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Ang katotohanan ay walang sino man sa atin ang perpekto. Tayong lahat ay nagkasala sa paningin ng banal na Diyos. At dahil dito, karapat-dapat lamang sa atin na mapahiwalay mula sa Kanya ng pangwalang hanggan sa impyerno. Ngunit, hindi ito ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya naman ibinigay niya ang Kanyang perpektong anak na si Jesucristo. Inako ni Jesus ang kaparusahan na nararapat para sa atin. Siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at nabuhay muli upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Sinabi sa 1 John 4:10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Iniisip ng ilang tao na mayroon pa silang kailangang idagdag o gawin upang mas mapaganda ang perpektong obra ng kaligtasan na ginawa ng Diyos. Iniisip nila na gumawa ng mabuti, magsimba, sumunod sa mga ritual o tradisyon gaya ng bautismo, prosesyon at iba pa ay makukumpleto nito at makadaragdag ito sa ginawa ni Jesus. Ngunit nang ipako si Jesus sa krus, Kanyang isinigaw, tapos na! Ang ginawang pagbabayad sa ating mga kasalanan
ay kumpleto na at ang perpektong obra ng kaligtasan na ginawa ng Diyos ay tapos na. Si Jesus na mismo ang gumawa ng lahat-lahat at wala na tayong kailangang idagdag pa. Malinaw na sinabi sa Hebrews 10:12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at ito'y sapat na. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay, ginawa na ni Kristo, ang perpektong maestro, ang lahat ng kailangan upang maging ganap ang plano ng kaligtasan. At dahil dito, maaari na niyang ialok sa iyo ang walang hanggang kaligtasan bilang isang libreng regalo. Mababasa natin sa Ephesians 2:8 and 9, ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus bilang iyong sapat na tagapagligtas, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang kanyang perpektong katuwiran at ang perpektong obra ng kaligtasan na ginawa ng Diyos ay mapapasa iyo. At makasisigurado ka na makakasama mo sa langit ang perpektong tagapaglikha at obra maestro. At iyan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa iyo. It's craft time with Kuya M.A. Ang masarap na craft na ating gagawin ngayon ay tatawagin kong Wafer Wall of Jericho. Excited na ako! Let's go to my art station! Kakailanganin natin ng mga sumusunod: wafers, kutsara o kahit anong pamahid, peanut butter, at paper plate. Magpahid ng peanut butter sa paper plate. Kumuha ng wafer at maingat itong ipatong sa peanut butter. Gawin ito hanggang mabuo ang unang layer. Para sa ikalawang layer, muling magpahid ng peanut butter sa itaas ng unang layer ng wafer. Kumuha ng wafer at ipatong ito sa inilagay na peanut butter. Ulit-ulitin lang ang prosesong ito hanggang makuha ang gusto ninyong taas ng wafer wall. Tada! Tapos na ang ating Wafer Wall of Jericho. Pwede nyo rin gawin ang snack craft na ito kasama ang mga friends ninyo at ikwento sa kanila ang pagbagsak ng pader na ito habang unti-unting kinakain ng wafer walls. Yum! Until next craft time! Wow! I really love their story today. Gustong-gusto ko talaga yung mga exciting na kwento kagaya ng napag-aralan natin ngayon. Isipin nyo, para bang hindi effective yung plano nila Joshua laban sa Jericho. Pero dahil sa Panginoon, sila'y nagtagumpay. Walang kahit anumang matatag o mataas na pader ang makapipigil sa Panginoon na ipakita ang kanyang kadakilaan. Maaring tayo rin ay may mga problema na para bang kasing taas at tatag ng Wall of Jericho. Kung meron nga, gawin nyo ang ating Sparky Challenge for today. Tumayo't magmarcha, 1 hanggang 7, habang inaalalang ang Diyos ang tutulong sa'yo rito. Tiyak na madalas kong gagawin ang challenge natin. Sa ating pagtatapos, tayo ay tumungo muli sa Panginoon upang magpasalamat. Kaya naman, close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, salamat po sa salita ninyo na malaya naming napag-aaralan.
Salamat po sa mga kwentong gaya nito na nasusulat sa Biblia. Nawa po'y hindi namin makalimutan ang mahalagang aral na natutunan namin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, it's time for a sparky closing song. Paalam, paalam, tayo'y patapos na. Ako'y natutuwang ika'y nakasama. Laging tandaan, lahat ng natutunan. Salita ng Diyos ay huwag kalilimutan. Kaibigan, kaibigan, hanggang sa muli. Thank you for joining this week's episode of Living God's Story. See you next week. Bye!